Bago po ako magsimula, no, sa gagawin kong reaction dito sa content ko na 'to, lilinawin ko lang po na hindi ko po binabalik yung mga kumbaga tapos ng pag-usapan or tapos ng nangyari para manumbalik kung ano man yung nararamdaman ninyong sakit, lungkot, no, or pagdadalamhati sa nangyari dito kay ah, Losamat. Ah, Gusto ko lang pong maging balanse yung aking ginagawang pag-reactions. Okay? Kasi nabigyan ko ng reaction yung naging content nitong si Istorya ni Juan. So, para maging fair at magkaroon ng sariling opinion ko rin yung naging sagot, no, ng yumao or ng namayapa, minarapat ko pong bigyan din ng aking reaction yung kanyang mga sagot. Dahil sinagot niya po pala. No? May mga sagot pala itong si Losamat dito sa naging content na yon ni Istorya ni Juan. And katulad ng sinasabi ko, hindi po ito para mapasakitan kayong muli. Ito po ay para lamang maging marinig nyo yung aking side sa both na ginawan ko ng reaction. No? So, dito po sa content na to ay aking i-share muli sa inyo yung mga naging sagot, naging paliwanag, at mga dahilan ni Losamat doon sa ginawang content ni Istorya ni Juan. Kasi may sinagot niya naman pala. Meron siya mga paliwanag. So, yan yung po yung pag-uusapan natin. Issue lang po tayo. Walang personalan. Okay? So, sana maintindihan ninyo kung bakit ko ito ginagawa. Para lang maibigay ko rin yung sarili kong opinion dito sa mga naging kasagutan ni Losamat sa naging reactions ni Istorya ni Juan. And yung reaction namang ginawa kasi ni Istorya ni Juan is base sa email na pinadala sa kanya. Okay? Na binasa niya, shinare niya, at binigyan niya ng sarili niyang opinion, no? Na sa aking pagkakapanood noon is naging ano naman siya eh. Para sa akin fair, naging patas siya sa pagbibigay niya ng opinion. And kung may nasabi man siyang hindi maganda para sa inyo, para sa akin ay parte ng joke niya. Maybe that's how he break the ice sa kanyang mga content, di ba? And ayun na nga, and sana maunawaan ninyo na hindi po ito para sirain, or husgahan kung sino man. Ito po ay nakabase sa aking opinion, no? Sa aking naiintindihan sa istoryang magaganap. Okay? So, basahin na po natin. No? Babasahin ko po sa inyo, no, yung naging sagot ni Losamat. Liitan lang natin yung aking para makita ninyo ng buo yung aking babasahin. Yan. Okay, so ito ay inulit ko, rest in peace sa namayapang vlogger, and sorry po for the loss of the family. Okay, so pagpasensyahan nyo na po, kahit gusto ko lang kasing magbigyan din ng aking sariling opinion or paliwanag yung naging sagot ng namayapang si Carm Paredes Caruna. So, ito po yun. So, allow me, habang binabasa ko, I impart my own opinion on this matter. Okay. At paalala lang po, no, ito maybe some of you may not accept it, or maybe some of you realize it also, di ba? Sa tinagal-tagal ko dito sa SOCMED, almost 3 years, talagang may encounter mo lahat ng klase ng tao, lahat ng klase ng opinion, ng pangbabash. No? So, it's for us to analyze, understand yung mga ibinabato sa atin, positive man yan or negative, lalo na sa mga content creator. Okay? And be aware, not only you, also your family. No? Ako sa case ko, tulad ng nasabi ko dun sa una kong content, may iba akong channel na ginagamit. Ito, ang purpose nito, just in case something happened to my channel,
Kumbaga may backup channel ako. Diba? Sinabihan ko, no, simula nung malaman ng family ko, especially ng mga anak ko, yung ginagawa kong to, sinabihan ko na sila na if ever manunood kayo, ang mga content ko, kay marinig kayo, ignore. No? Hayaan nyo sila. Okay? Hindi nyo para problemahin yan. Kung sabihan man nila ako ng hindi maganda, huwag nyo intindihin. And so far, mukhang hindi rin naman nanonood. And ayaw ng mga anak ko ng chismis. So, marites sa Sokmed ang tatay nila. Yun. And alam nila na libangan ko to. And of course, extra income. Di ba? So, yun po. Binigyan ko sila ng fair warning in case no makapanood sila. Not only my daughters, even my siblings. No? Alam nila yung ginagawa ko. And so far, wala naman silang nasasabi. Okay? So, yun lang po, no? Para doon sa mga content creator na katulad ko, no? I think for me, much better na bigyan niyo sila ng warning if ever. Kasi hindi natin alam kung ano yung magiging reactions nila, oras na mabasa nila, yung mga paninira, pangbabash sa ating mga content creator dito sa Sokmed. So, just for them to be aware, sabihan nyo sila. No? Siyempre, kilala naman tayo nung kapamilya natin kung anong klaseng tao tayo, di ba? So, just a fair warning para sa kanila. I-inform lang sila, di ba? Kung ano yung mga ginagawa natin dito sa social media. Okay? So, yun po yung gusto kong i-share bago tayo tumuloy-tuloy. So, ito po yung naging sagot ng namayapa. Lahat ng sasabihin ko, yung pawang totoo lamang. Walang dagdag at walang bawas. Okay? Nang nalipat ako sa bago kong trabaho, sobrang saya ko dahil gustong-gusto ko talagang ang passion ko about flowers. At nasabi ko sa sarili ko na baka di na ako tatagal sa work na ito. Alam yan ng mga kaibigan ko because I'm always telling them a good thing about my work and my company. I always tell them a good thing about my work and company. Bago naging 2025, na New Year, nilipat nila ang name ko sa kanilang company, which is I approve. Tinulungan nila ako na maayos para makapagtrabaho ng maayos sa kanilang company. So ito yung Wasem, no? Na nilipatan siguro itong namayapang ito. Ito yung sinasabi ko after nila akong tinulungan. I promise I will do my best and will help our country. Okay? So, yeah. And yes, may money involved po yun. Ang 40K kay Real. Yung 40K na yon ay binayad nila sa dati kong company para makapagtrabaho. Sorry, hindi nyo pala nakikita. Ayan. And yes, may money involved po yon ay 40K so Real. Yung 40K na yon ay binayad nila sa dati kong company para makapagtrabaho ng maayos at matransfer nila ako under their name. At nandito mismo yan sa aking papeles. So, ito yung naging paliwanag ni Losamat. Kasi doon sa email na sinend kay Historian Juan, nabanggit ito. Diba? So, nabanggit ito. Which is sinagot naman pala ni Losamat. About issue, okay, about sa issue na may kinuha daw akong pera na 100K ang mga flowers sa delivery company na di ko daw binayaran, ito po ay isang malaking kasinungalingan. Paano ako makakuha ng pera kung walang approve ng accounting namin? Hindi ako nag-order ng flower ng company namin dahil ibang tao ang nakatoka sa pag-order ng mga flowers. Very impossible na ako ang humawak ng ATM. So, base dito, no, sa paliwanag ni Losamat, yung email na pinadala kay Historian ni Juan is most likely, no, may sama ng loob maybe kay Losamat. Kaya ito yung mga sinabi niya, no? So,
ito yung sinasabi ko na magkaroon tayo ng critical thinking. Di ba? Ito yung sinasabi ko na pairali natin yung sarili nating analogy. Observations. Di ba? Kasi kung pagbabasihan natin yung sinasabi ni Losamat, correct. It's a company. So, their task someone to do something para hindi mag-crumble. Diba? Para alam mo kung ano yung gagawin mo. Ano yung trabaho mo. Diba? So, may sense yung sinasabi ni Losamat. Diba? Kung ito yung paliwanag niya. Diba? Dahil may accounting kami with matching tawa pa. Diba? Ano pala silbi ng accounting namin kung di siya ang humawak ng pera at ATM? Sana pinahuli na nila ako noong nandyan pa ako kung may kinuha akong pera. Okay? Ikaw ba mawawalan ka ng malaking halaga na pera? Di ko kumprontahin, tauhan mo. Diba? So may paliwanag siya. May paliwanag si Losamat. About accommodation, lahat kami iba-iba ang tirahan. Ito ang sabi ng amo namin. Choose your place. Choose your place na komportable ka pero yung medyo malapit lang at magdagdag kami ng bayad sa kwarto mo. Napakabait ng kumpanya ni ni Losamat para bigyan sila ng right na mamili ng gusto nilang tirahan, di ba? To think na ito ay ibang lahi. So that's how accommodating yung kanilang amo. Okay? About sa paglalandi ko, ito, nabanggit din to eh. About sa paglalandi ko sa inyo mismo galing after work naglalandi ako, maliwanag pa sa sikat ng araw. Sabi niyo nga after work. Okay? So ito ay nabanggit din. Ito yung binigyan ni Istorya ni Juan ng joke na tumatai ba ng ginto yung puwet mo para kasi 500 real ata. I don't know kung anong currency ang parang siguro 500 real nga dahil mahal eh. Di ba? So may sagot siya and actually wala tayong pakialam doon dahil buhay niya yun. Which is alam ko nabanggit din naman yan ni Istorya ni Juan. Di ba? Nagre-reaction lang si Story ni Juan doon sa sinend sa kanya. Di ba? Hindi niya naman inuhusgahan eh. Di ba? Si Losamat. And pinaliwanag naman ni Losamat. Di ba? Itong mga binabasa ko sa inyo, itong sinishare ko sa inyo, ito yung naging paliwanag niya. It means kung ano man ang gagawin ko, wala silang pakialam dahil tapos na ang trabaho, tapos na ang oras ng trabaho. Pati oras ko, sarili ko, pakikialaman nyo pa. Pero di ko sinasabi na totoo. Ang sinasabi ko ay pag oras ng trabaho, after work, labas sila doon. Ang sinasabi ko ay pag oras ng trabaho, after work, labas na sila doon. Okay? So, yan. No? Yung mga sagot niya. Bakit ako umalis sa company? Ito naman yung naging sagot niya. Ilang buwan din akong nag-work sa kanila. I gave my 100% para sa mga design. Work ko to make them satisfied and happy kasi sabi ko nga, I will give my best. Pero sa katagalan, napagod din ako. Bakit siya napagod? Ito naman yung mga reasons niya. Dahil pag may event, ako ang always gumagawa, especially sa mga kasal. Ako lahat. Minsan natatapos ako madaling araw na. Pag may kailangang i-design, in that day, kailangan ko gawin kasi pipicturan at papadala sa advertising company ang mga picture. Ako din ang pumupunta ng warehouse para mag-prepare ng flowers para sa event like wedding decor. Tinanong ko sarili ko kung bakit ang mga workmate ko after work nila nakakauwi sila agad. Okay? Samantalang ako, minsan nasa bahay pa, client gumagawa hanggang matapos. Actually, okay lang naman. Highlight ko lang, no? Samantalang ako, minsan nasa bahay pa,
Ang client, gumagawa hanggang matapos, actually okay naman sa akin. Kasi love ko ang work ko, pero dapat paglampas na sa oras, dapat ibigay din ang overtime. Yun lang naman ang hinihingi ko. At dagdagan konti sa sahod ko kasi parang ako lahat. Hindi ko na nga binibilang ang pag-upload ko sa TikTok account ko, which is free advertising na rin sa kanila. So, parang na burn out, no, si Lausamat, kaya siya umalis sa trabaho niya based dito sa kwento niya. So, and mukhang hindi siya nababayaran ng excess hours niya. Para sa kaalaman ng lahat, hindi ako umalis o tumakas ng walang kasabi dahil may proof ako may proof na ako before ako umalis. Okay, ito yung conversation nila nung siguro amo niya, no? My resignation, I will send to you tomorrow. Your resignation is accepted, but you need to contact our accounting para sa ginastos namin. It's okay, sir. I will never run that and I will find another kafil and we're gonna pay you. Yan ang pag-uusap namin at kaya kong patunayan. So, mahaba pa to, itong paliwanag ni Lausamat, and kukuha ko ng screenshot para sa doon sa mga hindi pa nakakabasa, mabasa po ninyo, no? I-screenshot ko po yan para ma-impart dito. So, puntahan natin yung sinabi niya, no, kay istorya ni Juan. So, ito yung naging paliwanag niya para kay istorya ni Juan. For istorya ni Juan, actually, na-surprise ako nang tumawag ang mother ko kasi sabi ng mama ko, bayaw ka pala ng uncle ko. Dodong. Hindi ko ang mother ko kasi sabi ng mama ko, bayaw ka pala ng uncle ko. Gamitin ng tama ang pagiging influence mo. Kasi sobrang mali ang ginawa mo. Di mo man lang kinuha ang side ko para maging patas ka. Naintindihan kita para content mo at dudumugin ng tao ang page mo. What if mahina akong tao? Nagpakamatay ako dahil sa kahihiyan na ginawa mo. Mabuti nga. So, what if ibang tao? What if may mangyari sa mama ko at papa ko sa Pinas dahil sobrang kahihiyan ang ginawa mo sa pamilya ko? Pinalabas mo akong magnanakaw sa akin, okay lang, pero naapektuhan ako nung tumawag mama ko sa sobrang sakit na makita ang nanay mo na umiyak dahil sa sobrang kahihiyan sana naging patas ka. Dahil minsan wala akong binanggit na masama tungkol sa iyo. Lahat ng nabanggit ko dito ay kaya kong patunayan. Okay, so yung naging mensahe niya kay istorya ni Juan. Alright? So, i-ano ko po yan, no? Pipicturean ko yan, and isasama ko dito sa content ko na to. Okay. So, ito naman po yung aking reaction dito. Sara lang natin to. Nakita naman natin, diba? Sinagot ni Lausamat. And pinaliwanag niya yung bawat detalye na nandoon sa email. So, ang naging masakit para kay Lausamat is yung naging reaction ng kanyang mga magulang. Which is normal yan sa kahit sinong magulang. Na sumama or lalo na hindi sila aware sa kung anong meron sa document. Kaya nga po sabi ko sa inyo, no, bigyan nyo ng fair warning ang mga mahal nyo sa buhay. Kasi nga, maaring hindi nila matanggap or hindi nila magustuhan yung maririnig sa iyo. Di ba? And I hope, no, na ipaliwanag ito ni Lausamat din sa kanyang parents. Di ba? Kasi kung nagpaliwanag nga siya, siniyak niya, di ba? Yung kanyang opinion through this post niya, di ba? So malamang pinaliwanag niya rin ito sa mga pangulang niya. Di ba? And based sa kanyang mga sinabi, parang hindi naman siya affected Di ba? Hindi naman siya affected unless tinatago niya yung true feelings niya.
Pero based sa paliwanag niya, malinis. Wala siyang ginawang mali. So for him to consider taking his own life, di ba? Maybe there's another deeper reason. Di ba? Nagkataon lang na nung nag-reaction si Historian Yuan, siya yung napagbuntunan. But clearly, no, sinagot lahat ni Losamat yung mga ibinato sa kanya na akusa nitong nag-email. No? Dapat ang hanapin yung nag-email. Di mo ba? No, kasi si Historian Juan is nag-base lang sa kanyang ginawang reaction doon sa email. And wala naman siya masamang sinabi. Yung parte na medyo yung iba nagre-react is doon sa sinabing puwet na yun or yung tae ba, gold ba, yung tinatae mo. Diba? And for me, it's just, for me it's a joke. Okay? And hindi dapat mabuntun. Okay, maaring mali lang dito hindi maaari. Ang mali ni Historian Juan dito is hindi niya nga na-contact. Hindi niya muna kinuha yung side, no, ni Losamat. Okay? Maybe because he's just trying to give his reaction. But of course, diba, nagbigay ka ng reaction sa isang bagay para maging balance Diba? Kunin mo yung side ng isa. So for me, I think that's the only part, no? That's the part na nagkamali si Historian Juan. Okay? Kasi hindi mo kinuha yung panig nung isa Oh. And we don't know kung may ganun bang isipin si Historian Juan. Kasi kaya ako nga to ginagawa Di ba? Dahil ineri ko or binigyan ko ng sarili kong opinion yung live ni Historian Juan and I saw this. So just to be fair, di ba? Binigyan ko ng reaction itong kay Losamat din. So, base sa akin, ang nagpasama ng loob kay Losamat is yung naging reaction ng kanyang magulang. No? Yun yung naging reaction ng kanyang magulang. So, kaya nga sabi ko, even your content is pagpapasaya ng tao, no? Food or anything, kung ano man yan mga niche mo, na hindi ka nakikipag-away, inform mo pa rin yung family mo. Yung mga taong alam yung na may ganito kang ginagawa. Or kahit hindi nila alam, ipaalam mo. Kasi we don't know how the people in SOCMED will react doon sa iyong mga ginagawa. Di ba? So, sabihan mo lang sila na kung ano man, okay yung magpapaniwala dyan. No? Kasi, for content yan. And actually, aminado naman si Historian Juan na for content siya. But, no, he's sharing his thought based sa pagkakaintindi niya. Di ba? So, for us to take it seriously and people around us, nasa sa atin po yun, paano natin sasagutin. Lalo na doon sa mga kapamilya natin na hindi aware sa galawan dito sa SOCMED. Di po ba? Yan, to blame entirely kay Historian Juan, para sa akin ulit, okay? Maybe he contributed, okay, by not asking, extending his kumbaga, magkaroon ng way para makontak si Losamat, para maging patas. Di ba? Para marinig din natin yung side ni Losamat. Okay, kasi ito, pinost lang ito ni Losamat. So, maybe some of you hindi nyo nabasa to. Okay? So, kaya yung iba, ganun yung iniisip. Diba? Kaya, ang lesson dito, no, para kay Historian Juan, since yun ay email from other person, and although nag-react ka lang, no, binigyan mo lang ng reaction based dun sa email,
And even you yourself is hindi ka sure, no, na totoo yun or hindi. Di ba? At least, di ba, nag-effort ka to contact or to air na ginawan mo rin sana ng reaction itong naging sagot ni Losamat. Di ba? Kasi sabihin na natin na hindi mo makontak. And for sure naman, aalamin mo kung sino ba tong taong to. And for sure, kilala mo dahil sabi mo nga dun sa vlog mo is nakakapanood ko ng mga content niya. Di ba? So, since nagkaroon ka ng ganitong reaction sa kanya, sana nag-reaction ka rin doon, dito, sa post niya. Yun lang yung nakikita ko no, kay Historian Ivan. Ngayon, kay Losamat naman, eto nga may paliwanag siya. And he's not bothered. He's not bothered. Nagkaroon lang siya ng concern nung nalaman ng mga parents niya. Especially ng mother niya. So, yun yung naka-apekto sa kanya. Pero for him to take his life because of what Storya ni Juan live, para sa akin, mababaw pa rin yun. Mababaw po yun. No? There is another deeper reason about that. No? And it may be related pa rin dito sa trabaho niya. Okay? Contributor, yung hindi pa rin no? Kasi nasa social media tayo No, nasa social media tayo. 'Di ba? Para maapektuhan tayo. For sure, hindi lang naman sila kahapon or nung isang buwan or nung isang araw or nung isang taon involved sa SOCMED Di ba? So, dapat nanduroon na yung katibayan ng loob natin sa mga pwedeng sabihin sa atin ng mga tao. Katulad na sinasabi ko, ang isang content creator or nasa SOCMED, parang politiko din yan. Di ba? Huwag tayong maging onion skin. Ngayon, kung sinasabi ninyo, yung magulang niya kasi yung naka-ano sa kanya, yun nga sinasabi ko. Regardless, your content is pagpapatawa, papasaya sa iyong mga manonood, meron dyan na pupuna na hindi maganda. So, prepare yourself in your loved ones. Yun po yung katotohanan. Ngayon, kung ayaw ninyo, no, na ma-involve sila, wala po kayong magagawa in case na makita nila yan. So, much better inform them dahil hindi mo alam yung magiging reaction nila. Ba? Ito po ay opinion ko lamang. Hindi ko po sinasabing tama yung sinasabi ko. Sigurado may magre-react sa inyo dyan. No? And I'm very much willing to answer those kung ano man yung sasabihin nyo, positive or negative yan. No? So, yun lang yung nakikita akong naging mali ni Storya ni Juan. But if we are going to base doon sa reaction na ginawa niya, wala naman siya masamang sinabi. Diba? He just based his reaction doon sa email na sinabi sa kanya or binasa niya, and he gives some, diba, awareness. It's an awareness mostly. No, awareness yun sa mga iba pa nating kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. No, awareness po yun, hindi yun paninira. Para sa akin uli, sabi ko po, no. Okay? Ngayon, kung naging ganun yung reaction ng parents ni Losamat, yun po yung hindi natin kontrolado. Yun po yung hindi natin kontrolado. Okay? Kaya nga, inuulit ko nga, please inform your family o yung mga taong nakapaligid sa'yo, especially kung isa ka ng kilala at malaking channel dahil pupupugin ka ng mga taong gustong manira sa'yo. Alam mo naman, di ba? Nasa mentality ng Pilipino yung angat ka, hahanapan ka nila ng pwedeng ikasira sa'yo. Hindi ko sinabing yun yung ginawa ni Storya ni Juan.
Diba? Kasi kayo na rin may sabi, mahilig ang mostly ng content ni Storya ni Juan is nagtatapik siya ng mga alam niya, no? Alam niya na may maling nagagawa yung mga Pilipino. At hindi ko sinasabi na mali yung ginawa ni Losamat kasi nagbase siya doon sa kanyang ginawang reaction. Doon sa email pala, no? Doon sa email siya nakabase. And inulit ko, kung pinanood nyo ng buo yung content na yon or yung live na yon ni Storya ni Juan, I don't see na siniraan niya, no, si Losamat, no? Ngayon, since ilagay natin sa punto na hindi dinoble check ni Storya ni Juan yon, di ba? Kasi nakita niya, oops, content, okay to, di ba? Pero dapat si Storya ni Juan nanawagan, no, sa channel niya na if ever, kung naririnig mo to, napanood mo to, di ba? Pwede ba na sagutin mo or mag-guest ka sa channel ko or mag-guest ako sa channel mo para klaruhin yung ganitong usapan, di ba? So, yun lang po yung ang aking opinion sa nangyaring ito. So, nagpaliwanag si Losamat. And totoo naman yung mga nabanggit niyang reason. Diba? Kahit ako kasi sobrang bayad ng amo mo para pati yung ATM ipahawak sa iyo. So kasi parang ang nangyari doon, limited access si Losamat dahil pwede siyang umorder, di ba? Okay? At ganun siya pinagkatiwalaan. Okay? So, I hope kung kayo man po ay magkakaroon ng negative or positive reaction to this, ipaliwanag nyo naman po. Wag po yung basta lang kayo mabana. But even though ganun ang gawin nyo, I welcome it. No? I welcome it. Hindi po ako bago sa ganitong klase ng mga reaction. No? Reaction email man yan o reaction video. Because katulad ng sinabi ko, hindi lang po ito yung channel ko. Okay? Gumawa lang ako ng backup channel and this is one of those backup channel ko. So, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin, no? Para maging aware pa kayo sa mga susunod kong mga content about this matter. Okay? At sa iba pa, no, na pwede natin pag-usapan. So, yan lang po at hanggang dito man lamang. Maraming salamat.